We call this for Gamero and Christmas to introduce our speaker for this morning. Very old regional chief of Upseries 7 Police Senior Superintendent Richie Medardo Posada, sir. Na matagal na natin kilala. Yung iba dyan, kilala nyo na siya. Naturuan na rin tayo noon ng moral recovery program and spiritual enhancement. So he's one of the advisory council for religious sector na bago lang, kate-take on na lang. And he is also the regional coordinator for PNP Chaplain Service, pastor and founder of Anabaptist, and Chief Executive Officer for Battle Against Drugs. Without much ado, I would like to introduce to you no other than Dr. Danny Morales, Doctor of Divinity and Parantal. Sir, would you allow me to ask them to come forward one step forward? Pakikumanda ng mga tao, paki-forward na, kung nainit masyado. Go! Go step forward. Oh. Siguro hindi. Wala pala. Kaya naman ito. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Unang-una po sa ating mahal na EP ng Regional 7 FCU. Walang iba kundi si Colonel Posadas. Forgive me kung ang mga pangalan ay minsan itong problema ko, kahit minsan anak ko nakakalimutan kong first name. So forgive me kung apelyido lang ang sasabihin ko. And maunawaan naman ninyo na hindi ako man in uniform, so meaning hindi ko kabisado ang mga pangalan at mga titulo. But knowing your chief sa region, si Major Timpak, salamat po na nung isang araw, actually last week ba yun, na kami ay nag-conduct ng first lecture doon. But since nag-approve na ni Sir, na dito tayo kung hindi ako nagkakamali, bawat Lunes para matapos natin ang 8 session sa module, ay dito na tayo magkita-kita, hindi na ako pupunta doon sa airport. And of course, ang ating assistant sa airport natin, si Ma'am, nakasama din namin kahapon doon sa aming community service. At sa lahat po sa inyo na bumubuo ng FCU 7, magandang umaga muli sa bawat isa. May babasahin lang po ako na isang talata na may relasyon po ito sa inyong paglilingkod bilang mga public servant sa ating inang bayan. Alam po naman natin na without your part in the endeavor of keeping peace and order, ay kailanman hindi magiging matatag ang ating bayan. So malaki po ang inyong tinatawag na rule
bilang mga public servant at mga protector at mga promoter ng peace and goodwill. Ito po ay makita sa talata ng Matthew chapter number 6. At ang talata ay nagsasabi, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Sa Tagalog po, ang ibig sabihin na ipakita natin na nagniningning ang ating ilaw. Ano ba yung ilaw na yon? Hindi po yung kandila, hindi po yung lantern, hindi po yung bumbilya or kaha-fluorescent. Ang ilaw na tinutukoy po rito ay personified ng Panginoon mismo tayo. Tayo ang ilaw. Ang isang bansa na nanduroon sa tinatawag na dilim, kagaya ng ating bansa ngayon, tanggapin natin na ang ating bansa ay hindi pa nakarecover. We are still considered a third world country. At marami tayong problema na hinaharap. At kayo nga, ang sa Cebuano pa nagasagubang, atubang ni aning tanan ng mga problema. So ang pinakasusi ay itaas natin ang voltahe ng ating ilaw. Maliit man tayo, but kung tayo ay nagniningning, makabigay ito ng tinatawag na ilaw doon sa mga tao o lalong-lalo na sa ating mga citizens na naglalakad sa dilim. Now, ang isang general, una nagsimula siya na nag-aaral sa isang kolehiyo. May ambisyon siya na gusto niyang maging general. Pero ang nangyayari, pinagtatawanan siya ng kanyang mga classmates. Maging doon pa lang sa elementary, hanggang naging high school siya, naging balakid sa kanya. Nagiging hinkan sa kanya. Sabi niya, bakit ganito? Kasi ang nangyayari, ang kanyang nanay ay isa lang ang mata. And every time makita siya, tinutuya siya, ang nanay mo isang mata, ang nanay mo butlog, ang nanay mo ganito, ungo-ungo, parang aswang. So parang sa kanya nagiging balakid yon, nagiging sabik na sabik sa kanya, dinalaw siya. At ang unang sumalubong ay ang kanyang mga anak. At pagsalubong ng kanyang mga anak, dahil hindi nila kilala, sumisigaw sa takot ang mga bata, may aswang, may aswang. So lumabas siya at nagulat siya, nandun sa gate ang kanyang nanay. Sinabi niya sa kanya, "Nay, bakit sinusundan mo pa rin ako? May pamilya na ako. Gusto mo ba na mag-suffer din ang aking mga anak? Tutuyain sila dahil may lula sila na kagaya mo. Palihog lang, please. Maawa ka, umalis ka, huwag ka nang magpakita." Sorry, sabi ng nanay, nagkamali ako ng address. Umalis ang nanay na tinitiis ang iyak sa kanyang puso. And then lumipas ang ilang mga araw, nakonbikta siya. Sabi niya, bakit hindi ko man lang dalawin ang aking nanay? Bigyan ko man lang siya ng kunting halaga at sasabihin ko sa kanya, magnegosyo ka na lang. Pero please, hindi na tayo magsama dahil mamaya baka malaman ng aking mga subordinates ay isa ka palang, isang mata ka lang, baka tutuyain na naman ako ng aking mga kasamahan na mga opisyal. So nag-set siya ng day at pinuntahan niya sa bahay yung kanyang nanay. Sige ng katok, nobody was answering. So, mga salamin na basat, tumama sa isang mata. At hindi ko matiis na lalaki ka na isang mata. Kaya ang ginawa ko, dinonate ko ang isang mata. Kung bakit dalawa ang mata mo, anak, ang isa dyan ang galing sa akin. At kung bakit isa lang ang mata ko, dahil binigay mo sa akin. Sana gamitin mo ito, ang mga mata na ito, na maging ilaw ka sa ating bansa. I hope nakuha na ito ang isa. You are the light
of our country. Gamitin ninyo ang inyong buhay na umakay ng marami ng marami. Huwag kalimutan yung inyong mga magulang. Huwag kalimutan ang mga opisyal ninyo na nagsikat para maging ganon kayo. Utang ninyo sa kanila. Kung ano man kayo ngayon, utang ninyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga opisyal, sa ating bansa, ang tinatamo ninyo na success. Let your life so shine for them. God bless everyone and thank you so much.